The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang Russia. Good morning! Check your time. It's 1 minute past 11 o'clock. And andito na naman ang ating very special guest. Our favorite guest! Doktora Maria Agnes Padilla Soriano. Ayan. Hello, Doktora. How are you? I'm very okay. Thank you very much for asking. Di ba kayo nagsasawa sa akin? Hindi po. Sana yung mga listeners din. Gusto niyo po mag-DJ na lang din? Oo DJ nga, Doktora. Parang meron akong calling dyan. Pwede pa. Every week ka na naman nakakasama dito, Doktora. So, Yes, super happy. And syempre, ang ganda rin ng mga value na sinishare nyo para sa ating mga listeners. Especially when it comes to diabetes and chronic kidney disease. Yes, tandem yan. Yan yung mga salot sa lipunan ngayon. Salot sa kalusugan. Salot sa kalusugan. Ayan. Yan ay magtatanggal ng kasiyahan mo sa mundo. At syempre, iiksiin ang buhay mo. Kaya hindi maganda siya. Kaya yan yung advocacy ako. Ayan. Kaya nandito ngayon si Doktora Soriano para magbigay ng kaalaman about sa diabetes. Dahil balita ko, Diabetes Awareness Week din ngayon. Oo. Yes, ano yan Presidential Proclamation number 1031. Tama po ba ako? During the time of President Fidel B. Ramos. At yan ay naaprubahan. Nasa tuwing 4th week actually of July. Pero medyo napaaga yung ating celebration. Okay lang naman. Still during July. No? July month. No? Na i-declare na ang 4th week of July is Diabetes Awareness Week. Yan. Kaya dapat nating sinusunod yan. Lalo na yung mga local governments natin, no? Sa buong Pilipinas, no? Because that is a presidential proclamation of our then President Fidel B. Ramos. Oo. And syempre, importante rin na very, very aware tayo, especially when it comes to, yun nga, sabi nyo nga, yung diabetes is a lifestyle disease. Pero, Doktora, para sa mga listeners natin, or mga kaka-tune in lang dito sa 97.5, yung mga bago-bago dyan. Hello, good morning. Good morning. Ayan, Good morning. let's talk about diabetes. Ano nga ba itong disease na ito, Doktora? Actually, no, pag tumaas ang blood sugar level mo in abnormal level, diabetes na yon. So, ang dapat mong malaman, ano ba ang abnormal level ng sugar sa blood? Yun yung pag-uusapan natin. Kaya dapat nagpapatest tayo ng dugo kasi wala itong sintomas during the early stage. So, malalaman lang natin may diabetes tayo minsan, no? Parang sa physical exam or wala lang. Wala ka nararamdaman, gusto mo lang itest ang blood sugar mo, magugulat ka na lang. So, yun yung pag-uusapan natin, yung level ng blood sugar, kung kailan matatawag ka na, oh, may diabetes ka na. Ayun. So, ano po ba yung normal level? Start na tayo sa normal. Ano po yung Okay. level ng normal? Okay. Kapag nag-fasting ka, usually 8 to 10 hours, no? Kailangan talagang walang pagkain, no? And then, tinest mo yung blood sugar mo, dapat below 100 mg per DL. Yun po yung normal. Yun ang normal value. Ngayon, kapag ang blood sugar mo ay 101, o di ba? Meron pang tawad. So below 100, no? Yan ang normal value. Pag ang blood sugar mo ay 100 to 125, ang tawag diyan impaired or pre-diabetes na. Abnormal na yun, pero nasa pre-diabetes ka na. Parang ano ka na, parang nasa gate ka na ng diabetes. Yes, may risk. Tumataas ang risk mo to develop diabetes. At ang diabetes ay more than or equal to 126 mg/dl, no? Milligram per deciliter. Yan yung values, no? So, ang normal, again, below 100. Ang pre-diabetes or IFG or impaired fasting glucose ay 100 to 125 milligram per deciliter. At ang diabetes ay 126 equal or more. Pag 126
tumor na po yung lumabas sa resulta, diabetes, may diabetes na po yun. Pero you have to repeat it at 2 separate occasion. Oh. Siyempre, malay mo, no? So, at least 2. No? Uulitin mo yan next week or next month. I don't know, no? Pero you have to repeat it. At pag ganun pa rin, more than or equal to 126 ka, diabetes na. Sobrang worst case na po yun. Parang... Oo. Sometimes, no, parang hindi na babalik, no? Pinagsasabay namin yung FBS tsaka yung hemoglobin A1C, no? So, ang normal value na A1C should be below 5.7%, no? A1C yon. That is the average blood sugar level for the past 2 to 3 months, no? So, pag ang blood sugar mo ay 5.7 to 6.4, ang tawag dyan, pre-diabetes. Pre-diabetes na. Oo, pre-diabetes na or impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance. Basta pre-diabetes yan, no? Tapos, kapag ang blood sugar mo or ang A1C mo is 6.5% equal or more, yan diabetes na. So, sometimes, no, pag meron kang, ako, no, personally sa akin, no, pinagsasabay ko na yan, lalo na kung first time yung patient. Baka hindi na bumalik Okay. So, parang ina-check nyo na if legit ba talagang diabetes na diabetic siya. Kung diabetic siya talaga, nagpapa-fasting ako at nagpapa-A1C ako. Pag parehong mataas, diabetes ka na. May diabetes ka na. Pero kapag fasting blood sugar lang, minsan kasi may mga ganun Dok, pwede bang balik na lang ako kasi kulang ang pera or Dok, kasi medyo lately lang, maraming kinakain In denial pa. Nanahimik ako dito kasi baka mataas yung blood sugar ko. In denial pa. Kaya i-repeat natin yan after 2 weeks, 1 week, kahit 1 week, no? Kung talagang gusto nyo. Pag bumalik siya at ganun pa rin, hello, acceptance. Hindi na kailangan i-deny. Yes, kailangan nang i-accept kasi yun ang first step to treatment. Kasi kapag deny ka ng deny, hanggang magulat ka na lang. More than 200. Deny until you die. Oo. Totoo. Pagkakatotoo. Dapat talaga acceptance din. Ngayon, kung na-accept mo, ay may diabetes na ako. What to do next? Siyempre, yung tinagtawag nating change ng lifestyle. Diet, exercise. Yan na yung ginagawa natin. At kung overweight, syempre, magta-try to lose weight, no? Alam mo ba na 10% weight loss, no, is equivalent to malaking factor para ma-improve yung tinatawag nating metabolic abnormalities mo, kasama na yung mga cholesterol dyan. So, napaka-importante na mag-weight loss. Ayun. Kasi ang hirap, doktora, like sa panahon ngayon, ang hirap i-deny na wala kang diabetes, lalo sa lifestyle natin, yung mga kinakain natin. Kaliwat kanan yung mga, syempre, yung mga coffee shop. Iced coffee, caramel macchiato. Cafes, di ba? At saka yung mga yung mga guilty pleasure. Mga milk tea. Oo. Di ba? Mga cakes, ang sarap doon, no? Pag may bagong masarap, yun, pupuntahan, samyupsal. Oo. Na unlimited buffet, mga ganyan. Totoo. So, that is why mas at risk yung mga tao ngayon sa diabetes compare sa mga panahon noon. Oo, kaya yung mga nanay, tatay natin, mga lolo, lola, wagi. Pag naka 80 plus, nako, salamat po na natin. Pero ngayon kasi, pabata ng pabata ang may diabetes as much as 10 years old, type 2 diabetes kasi nga obese ng mga bata, no? So, yon. Tapos, nagkakaroon ng early complication yung iba, no? Lalo na kung pangit ang lifestyle. Ayan. Doktor, may question ako. Yung exactly ginagawa ng diabetes? Paano niya unti-unting dinideteriorate yung katawan ng tao? Oo, kasi yung sobrang taas na sugar, they are toxic to the cell or to the endothelial cell, no? So, endothelial lining of the cell, no? So, when you say toxic, sinisira niya, no? Sinisira niya yung mga linings kasi ang tawag natin sa diabetes is scarcity in the midst of plenty. Anong ibig sabihin nun? Ang daming sugar sa circulatory system, sa blood system, pero hindi na-absorb nung sugar
na supposedly food or energy for the cell, hindi na-absorb kasi there is only one hormone that transport your glucose into the cell, and that is insulin. So insulin is secreted in the pancreatic beta cell, no? So yon, the more you eat, the more you secrete your insulin, no? Kasi insulin is stimulated by the presence of food, no? Presence of glucose. So pag kumain tayo, nagtatrabaho yung pancreas natin of the beta cell to secrete more insulin. Kasi nga, yung mga kinain natin na mako-convert sa glucose, ang trabaho niya ay i-transport inside the cell. So what if, no? Kain ka ng kain, no? So in short, you are, anong tawag, binibigyan mo ng fatigue or pinahihirapan mo ang beta cell na magtrabaho and eventually ang tawag diyan beta cell failure, napagod, nasira because nga even glucose itself is toxic to the cell, yung sobrang dami na glucose. Parang ni-imagine ko, doktora, parang workers na sobrang overwork na sila sa sobrang dami ng demands ng sugar na ano. Oo, parang pinatatrabaho mo ng sobra-sobra yung beta cell mo until such time na sisira na yung beta cell sa sobrang toxic yung glucose, no? And then namamatay siya. And eventually, hindi na siya makapag-secrete ng insulin. So, ano nangyayari? Yung mga kinakain mo, hindi pumapasok sa cell. There's no insulin, glucose transport kasi nga kokonti na lang yung insulin, no? So, sabi nga natin, insulin serve as the key, no? For the glucose to get in, no? So, siya yung pinakasusi para pumasok yung glucose, ma-absorb ng ating body, ng ating cell at ma-use up for energy. Ang problema sa diabetes, we're talking about type 2 to, ha? Because ang type 1 is characterized by absolute, no, absence of insulin. Kaya nag-insulin dependent na sila. Another term for type 1 is insulin dependent. And yung type 2 naman, they are not insulin dependent, but there is insulin resistance and relative insulin deficiency. Anong ibig sabihin nito? Kokonti na lang yung insulin na nasisikret. So, hindi siya maka-catch up. Sa dami ng kinakain mo, kokonti lang yung key or kokonti lang yung insulin hormone na nasisikret, meron kang excess blood sugar ngayon. Nandun lang siya sa blood, ikot ang ikot, sinisira lahat ng internal organs mo. Kaya doon na siya kasi umiikot lang siya. Ikot lang siya ng ikot, hindi siya na-absorb. Tapos, sa sobrang dami, tumatapon siya sa ihi. Kaya, meron kang sugar sa urine. Kaya nga, buti pa ang langgam alam na may diabetes na pala. Kasi nga sa sobrang dami. Kaya pala. So, sa sobrang dami, tumatapon na siya sa ihi. So, kasi hindi na-absorb Kaya pala, parang connected din yung organ malfunction, parang multiple organ malfunction sa diabetes. Yes, mata, puso, kidney, pati peripheral nerve, namamanhid. Meron pa, doktora, yung napuputulan daw ng paa dahil sa diabetes. Kasi nga, pati nabubulag nerve, pa. Yes, pati nerve kasi sinisira. So, pag nasira ang nerve, nakatapa ka na ng bubog, hindi mo pa alam, no? Pati actually, nakakatakot talaga ang diabetes kasi even your immune system is, dampened. Ibig sabihin, compromise, oo. Kumbaga sa pulis na mataba at lasing, ay wala pong parang lang, kunwari lang. Kasi lang po. Hindi, kasi yung trabaho kasi ng mga white blood cell natin, hindi na nila magawa. Soldiers of the body. Pag may diabetes ka, tumatamad, parang dysfunctional. So kapag may infection, po, hindi niya na makatch. Ano ba yun? Parang mabagal parang hindi na mahabol. Hindi niya na dapat papatayin niya yun Yun ang trabaho ng white blood cell natin sa katawan So,
kumbaga, yung guard na lang, wag po yung pulis, baka po magalit sa akin. Yung mga gwardya na lang. Gwardya na dapat ang trabaho habulin yung magnanakaw or habulin yung salarin. Hindi makahabol or hindi kasi nga dysfunctional. So yun yung nangyayari. Kaya minsan sasabihin mo yung pasyente, ay, doktora, 1 linggo lang yan Bakit ganyan? Bulok ka agad. Mabilis yung deterioration. Ang bilis yung deterioration ng yung infection ang bilis-bilis accelerated, no? Tapos, yun na nga, dahil walang pakiramdam, nakatapak ng bubog, ng kung ano-ano dyan, nasugat, hindi alam, hindi nararamdaman. So hanggang sa hindi na tatuunan yung sugat, nabulok. Yun na yung reason kung bakit yung iba napuputulan ng paa. Ayun. Thank you so much, Doktora, for clarifying this information about sa diabetes. And then mamaya, ma-insert natin yung chronic kidney disease. Paano siya connected sa diabetes? Yes, marami pa akong gustong malaman. Sulitin na natin habang dito si Doktora and keep on listening to 97.5. But before that, I'm gonna check the time for you. It's 11:16. This time check is brought to us by RFTH, right from the heart. The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK FM. Ito ang Good morning, everyone. You are still listening to The Morning Show. Dito pa rin sa 97.5. And today, we are joined by Dr. Maria Agnes Padilla Soriano. Yes, because it's Diabetes Awareness Week. That's why we have Doktora Soriano para magbigay kaalaman regarding dito sa napaka-deadly and nakaka-stress na sakit. Silent killer nga daw. Oy yung stress nakakataas ang blood sugar. Oh my God! Kaya huwag kayong ma-stress. Totoo po? Yes. Actually, stress can create a gamut of diseases, even cancer, no? Kaya hypertension, heart disease, diabetes. Kaya, you should know how to manage your stress. Kailangan marunong tayo mag-regulate ng ating mga emotions as well. Tao lang tayo, syempre. At saka we're living. Kaya talagang exposed tayo sa stress. But, you need to manage your stress. Ayun. So, napag-usapan nga natin kanina, Doktora, na yung diabetes, umiikot siya sa buong katawan natin through sa blood cells natin na sobrang tamis na, sobrang daming sugar. Blood circulation. Ay, blood circulation. Tapos, hindi siya napupunta sa mga cells. Hindi siya nako-convert into Yeah, into energy. Oo. So, nag-stay lang siya, umiikot lang siya sa katawan. Then, tapos sinisira lahat ng mga internal organs. sinisira niya lahat ng madadaanan niya. Yes! Correct. Para siyang lahat. Para siyang bagyo. Para siyang, tama. Paikot-ikot ng paikot-ikot. Sira ng sira. Kahit dami ng organ na winasak. Yes. It's really funny but it's serious. No? Opo. Kaya please, let's be serious about this topic, no? Kaya Ayun. mag-ingat tayo po sa ating mga kinakain. Yung mga food labels, yan. Checkin nyo kung ilang amount of sugar meron yan, no? Kasi hindi sa dami yan ng kinakain The vegetable, if you eat vegetable, it contains less sugar, no? Compared sa isang mamon or yun yung sinasabi natin, or cake or ice cream, yan. Hindi healthy yan, mga candies, chocolates. So, yan yung mga pagkain na dapat in moderation lang. Yes. Hindi pinapapak. Actually, tikim. Wag pong gawing kanin ang Huwag pianono. gawing habit. Wag po natin gawing kanin ang pianono, mamon. Oo, tama. Ayun. So, syempre napag-usapan natin kanina din yung about sa tatamaan yung mga organs, mata, yung mga iba pang parts of our body. Specifically, yung kidney, Doktora. Yes, yan ang nakakatakot kasi there is a rising prevalence or incidence ng chronic kidney disease. Tumataas po, dumarami, at yan yung nakakatakot, Actually, hindi yan nag-occur overnight. CKD or chronic kidney disease is a long-term condition which is characterized by gradual loss of your kidney function, And kapag hindi mo to na-correct at an early stage, or an early it will lead to an end-stage renal disease wherein
you require dialysis na or kidney transplant for survival. Nakakatakot pero we have to face the fact. Yes, pero pwede naman ma-prevent there. Oo. Kaya, ang isa sa mga common cause ng chronic kidney disease po is diabetes mellitus, no? Uncontrolled. Another cause is hypertension. Again, poorly controlled. And there are others na before ito, uso to yung tinatawag nating streptococcal infection in young children which can cause glomerulonephritis. Kaya pag nakakita kayo ng mga bata or mga nasa teenager na dinadialysis, this is due to a glomerulonephritis or streptococcal infection. And another cause ng dialysis, yung genetic, no? Yung tinatawag nating polycystic kidney disease. Yung PICO. Hereditary, no? Polycystic kidney disease. Oo. Iba yon. Oo. Usually, sa pamilya, pag nakikita mo, no? Common yun sa mga, may isang pamilya, tapos lahat sila halos, no? Ganon. May polycystic kidney disease. So, para ma-avoid yan, pa-ultrasound kasi doon makikita. Parang sa pamilya, doktora, bukod sa genetics, since magkakasama kayo sa isang bahay, iisa lang din yung kinakain ninyo eh. Yes. So, mas bigger yung risk na kaya pala pare-pareho na meron na nga kayo sa genes, tapos yung mga external factors like also yung lifestyle, lalong na-aggravate yung condition. Ang hirap pa man din, like, halimbawa, doktora, lalo sa, yung parang, syempre, we want to treat ourselves, lalo pag sahod, bibili ng something. Usually, Pinoy mahilig sa pagkain eh. Binibigyan mo ng perks, yung sarili mo. Oo, yung parang, ito lang yung time. Hard work. Oo, itong, meron na ako, I have adult money to buy sweet Hindi, things, tsaka kaso nga lang nawawala na yung discipline. Hindi, tsaka yung mga Filipinos kasi, that's one way of, di ba, celebrating. May Christmas, may New Year, may birthday, tapos may graduation, may lahat ng celebration, anniversary nyo, monthsary. Lahat may kinalaman sa may connection ng pagkain. Ilang beses naman. Love language. Kung lahat ng birthday, pupuntahan nyo, di halos araw-araw nasa buffet ka. Iba pa yan, doktora, pag piyesta ng barangay. Yes. Ibang yan. Lechon. Puta ka sa bahay na ganito, may handa yan. Sisi. Alam nyo ba na just being Asian is a risk factor for diabetes? Oh my God! Yes, totoo yan. So, wala talaga tayong kawala. Kaya ingat na lang po, doble ingat. Andun pa rin ako sa fact, doktora, na yung diabetes, hindi mo ganong makikita yung symptoms unless magpa-test. Yes. Buti na lang, doktora, buti na lang na meron po kayong pa-event sa Thursday, Oh, yes. July 17 sa Ayala Malls Harbor Point. Meron free. Ayun na yung free. Yes, free. Free registration, RBS, cholesterol, uric acid screening with freebies For lucky attendees. Oo, magpapahingi kami ng mga free glucometers. Oo, kasi, di ba may mga hindi nagpapa-check up kasi ang mahal. Namamahalan sila. Dito, libre po. So, save the date. Thursday po yan. This Thursday, July 17, mula 10 a.m. to 1 p.m. Punta po tayo sa... Mas maaga, mas maganda. Oo, kasi bukas ng mall is usually 10, no? Mag-ready na sila kasi, syempre, pagbukas doon, ready na lahat kami doon. Tapos may lay fora uli kami. Si Dr. Janine Salmon, internist endocrinologist, and also yours truly, Dr. Maria Agnes Padilla Soriano, internist diabetologist. Yeah. Ayan, and free na to, guys. Pupunta na lang po tayo doon. Presensya na lang kailangan. Wala na tayong excuse. Wala nang gagastusin sa araw na to. Free. 10 a.m. to 1 p.m. Inimbitaan ko lahat ng mga barangay ng Olongapo, Sambales, punta po kayo. Bataan, oo. O para makakalibre tayo. Basta libre, pupunta ako dyan. Oo, pero at the same time, pagkatapos po na libre, sundan na natin ng maintenance na, parang alagaan na po natin. Ayan. Punta na kayo. Basta at least magkaroon kayo ng idea. Ay, teka, mataas na sugar ko. Ingat na ako. Oo, kaya pag sobra namang taas, pa-check up na ako. O kaya minsan, limbawa, may sugat ka na dahil lang sa kamot, tapos ang tagal gumagaling. Tapos parang iba na to, ha? Iba na to. Tama. So, all together, let's stop diabetes. Tara na, let's stop diabetes. Yes, it takes all of us
to end diabetes. Yes! Maraming salamat po, Dr. Soriano, para sa inyong pagbisita dito sa 97.5 at sa pag-share ng mga kaalaman about sa diabetes. And abangan po natin siya sa Thursday sa Ayala Malls Harbor Point, Yes. 10 a.m. to 1 p.m. Remind ko lang, no, this is brought to you by Diabetes Philippines, Olongapo City, Zambales Chapter. And also Prime Global Renal Expert Inc., Hemodialysis and Kidney Care Center. Okay. Ayan. Thank you po so much, Dr. Thank you. Ayan, all together again, guys. Defeat diabetes, take action, prevent complications. Yes, and before we go, I'm gonna check the time for you. It's 11:30. This time check is brought to us by Artisan. Sumasakit ang kasukasuan dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artisan.